Sa isang tahimik na bayan ng San Mateo sa lalawigan ng Batangas, kung saan ang halimuyak ng kaping barako ay humahalo sa amoy ng basang lupa tuwing umaga, ang buhay ay payapang dumadaloy sa loob ng maraming taon. Ang mga hilera ng bahay ay maayos na nakatayo sa pagitan ng mga luntiang palayan at mga taniman ng niyog, habang ang mga mamamayan ay namumuhay sa isang simpleng komunidad na may matibay na pagkakabuklod. Sa pagpasok ng panahon ng mga kasalan, halos bawat kanto ng barangay ay napupuno ng ingay ng mga taong naghahanda, nag-aayos ng mga tolda, naghuhugas ng mga plato, at naghihiwa ng mga sangkap para sa malaking handaan. Wala ni isa man sa kanila ang mag-aakala na sa likod ng panlabas na katahimikan, isang madilim na trahedya ang nag-aabang upang mabunyag. Sa gitna ng atmosperang dapat sanay puno ng kagalakan, ang pamilya Mendoza ay abala sa paghahanda para sa pinakahihintay na araw. Si Jose, na mas kilala bilang si Joy, isang binatang tanyag sa kanyang kasipagan at mabuting pag-ugali, ay nakatakdang ikasal sa kanyang nobyang si Liza Reyes. Itinuturing silang perpektong magkasintahan sa kanilang komunidad, isang huwara ng pag-ibig na inaasahang magtatagal. Ngunit sa mismong bisperas ng kanilang sagradong araw, ang balita ng biglaang pagkawala ni Joy ay yumanig sa buong pamilya. Si Mang Ricardo, ang ama ni Joy, ay dumating sa himpilan ng pulisya na may mabibigat na hakbang at gusot na mukha. Namumugto ang kanyang mga mata dahil sa magdamag na pagpupuyat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang folder na naglalaman ng mga dokumento para sa kasal na dapat sana igaganapin kinabukasan. "Sir, imposible pong umalis ang anak ko nang walang paalam," sabi niya sa basag na tinig sa desk officer. Hindi po siya yung tipo ng taong tumatakbo sa responsibilidad. Bukas na po ang kasal niya, pero mula pa kagabi, hindi na namin siya makontak. Hindi po iyon ang ugali niya. Makinig ng maigi ang pulis. Ipinaliwanag ni Mang Ricardo na walang anumang mabigat na problema ang kanyang anak. Wala itong utang, hindi nasangkot sa anumang gulo, at maayos naman ang kanyang trabaho sa talyer. Kung aalis man siya, tiyak na magpapaalam siya. Hindi ganoong klase ng anak si Joy, dagdag pa niya, habang nanginginig ang kanyang mga labi. Nang tanungin ng pulis kung ano ang sinabi ni Liza, ang nobya, tila nag-alinlangan si Mang Ricardo. Sabi niya, stress daw si Joey. Kailangan daw munang magpalamig ng ulo, mahinang sagot niya. Pero kilala ko po ang anak ko. Hindi ka panipaniwala yon. Ang pahayag na iyon ay agad na nagdulot ng pagkunot ng noo sa senior investigator na si Inspector Delgado. Sa maraming kasong kanyang hinawakan, ang dahilan ng pagpapalamig ng ulo ay madalas na nagiging takip sa isang bagay na mas madilim. Bukod dito, ang cellphone ni Joy ay hindi na makontak mula pa noong gabi bago siya nawala at umalis umano ito nang hindi nagdala ng damit, wallet o kahit ang kanyang motorsiklo. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Liza, isang simpleng bungalo sa isa sa mga eskinita ng San Mateo. Ang bahay ay mukhang malinis, sobrang linis para sa isang pamilyang naghahanda para sa isang malaking kasalan. Walang mga dekorasyon na karaniwang isinasabit bago ang seremonya. Walang anumang bakas ng paghahanda ng pagkain. Sinalubong sila ni Liza na may namumulang mga mata, ang kanyang boses ay puno ng hikbi. Nag-away po kami, sabi niya. Siguro po kailangan niya lang ng panahon para sa sarili niya. Ngunit may napansin si Inspector Delgado na kakaiba. Ang pag-iyak ni Liza ay tila kapanipaniwala, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mga mata ay iba, kalmado, kontrolado, na para bang gumaganap siya sa isang eksena. Matatag ang tono ng kanyang pananalita, kahit pa noong ikinukwento niya ang malaking pag-aaway nila bago umano nawala si Joy. Isang kapitbahay, si Aling Nena, ang biglang lumapit at bumulong sa isang pulis. Kagabi, nakarinig ako ng malakas na kalabog. Parang may nag-aaway. Ang mga testimonya mula sa pamilya, ang kalagayan ng bahay, at ang ulat ng kapitbahay ay bumuo ng isang larawan na puno ng pagdududa. Sa isipan ni Inspector Delgado, nagsimulang mabuo ang isang realisasyon, hindi ito simpleng kaso ng isang nobyong kinakabahan bago ang kasal. May mas malaking misteryo na nakatago sa bahay na ito. Tinitigan ni Inspector Delgado si Liza ng malalim at nagtanong sa isang mahinahon, ngunit matalim na boses, kung talagang nawawala si Joy at ikaw ang huling taong nakakita sa kanya, may isang bagay kang kailangang ipaliwanag.
Lumapit siya ng isang hakbang, habang ang lahat sa silid ay nagpipigil ng hininga. Ano ba talaga ang nangyari sa bahay na ito noong gabing iyon? Ang tanong na iyon ang nagsilbing mitsa ng isang investigasyon na magbubunyag ng isang madilim na sikreto at gugulantang sa buong Batangas. Matapos marinig ang tila lohikal na kwento ni Liza, napansin ng mga investigador na mayroong kakaiba sa tono ng kanyang pananalita, masyadong maayos at tila pinaghandaan. Ipinaliwanag ni Liza na ang pag-aaway nila ni Joy ay dulot ng pressure bago ang kasal, at inilarawan niya ang kanyang mapapangasawa bilang isang taong madaling madala ng emosyon, kaya nagpa siya itong umalis upang magpalamig ng isip. 2 beses niyang inulit ang pangungusap na iyon sa halos parehong tono, na nag-iwan ng impresyon na tinitiyak niyang tatanggapin ng mga pulis ang kanyang salaysay nang walang maraming tanong. Idinagdag pa ni Liza na bago ito nawala, nagsalita raw si Joy sa mataas na tono, na nagdulot sa kanya ng takot at hindi napigilang pag-iyak habang inaalala ang pangyayari. Inilarawan niya ang sitwasyon ng may detalye, na para bang inaanyayahan ang mga investigador na damhin ang panik na kanyang naranasan. Ngunit dito mismo lumitaw ang mga kabalintunaan na lalong mahirap palampasin. Napansin ng mga investigador na bagamat nanginginig ang kanyang boses, ang ekspresyon ng kanyang mga mata ay hindi lubos na tumutugma sa kanyang mga sinasabi. Samantala, ang kapaligiran sa paligid ng bahay ni Liza ay nagbigay ng isang ganap na naiibang larawan. Ilang kapitbahay ang nagsabi na hindi nila kailanman nakita si Joey na mukhang stress o galit sa mga linggo bago ang kasal. Sa katunayan, mukha pa itong sabik na sabik habang nagkukwento tungkol sa kanilang kinabukasan bilang mag-asawa. Ang testimonya na ito ay salungat sa kwento ni Liza na madalas daw makaramdam ng pressure si Joy at hindi nito kayang harapin ang responsibilidad bilang asawa. Ang kondisyon ng bahay ni Liza nang isinagawa ang paunang pagsisiyasat ay nagdulot din ng maraming tanong. Ang bahay na dapat sana ay puno ng mga kagamitan at paghahanda para sa kasal ay tila walang laman at sobrang ayos na para bang katatapos lang linisin ng husto. Walang wedding gown na karaniwang nakadisplay para sa photo session ng pamilya, walang mga kahon ng wedding favors na dapat sana iinihanda na kasama ang pamilya, at walang amoy ng nilulutong pagkain na karaniwang bumabalot sa bahay ng ikakasal bago ang malaking araw. Sinuri ng mga investigador ang sala, kusina at likod bahay. Ngunit wala silang natagpo ang anumang senyales na isang malaking kasalan ang magaganap sa loob lamang ng ilang oras. Nang tanungin tungkol dito, sinabi ni Liza na karamihan sa mga paghahanda ay ginawa ng kanyang pamilya sa bahay ng kanyang mga magulang na hindi kalayuan sa lokasyon. Ang sagot ay tila makatuwiran sa umpisa, ngunit itinala ng mga investigador ang hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng kanilang nakikita at ng kung ano ang dapat na nangyayari. Lalong lumakas ang hinala ng banggitin ng isang matandang kapitbahay, si Aling Nena, na nakarinig siya ng malakas na kalabog noong gabi ng pagkawala ni Joy, na sinundan ng tunog na parang may kinakaladkad sa sahig. Noong una, inakala niyang tunog lang iyon ang gamit na nahulog habang naghahanda ang pamilya, ngunit matapos mabalitaan na nawawala si Joy, naramdaman niyang hindi maaaring isantabi ang pangyayaring iyon. Ang testimonya na ito ang nagpabago sa tensyon ng investigasyon dahil sa unang pagkakataon, lumitaw ang isang indikasyon na may maseryosong nangyari noong gabing iyon. Agad na ipinag-utos ni Inspector Delgado, ang pinuno ng grupo, na suriin ang lahat ng galaw ni Liza sa loob ng huling 24 oras sa pamamagitan ng mga footage sa lugar at mga testimonya mula sa mga residente. Natuklasan nilang hindi nakitang lumabas ng bahay si Liza noong gabi ng pagkawala ni Joy, ngunit ilang saksi ang nagsabi na ang ilaw sa kanyang bahay ay nanatiling bukas hanggang hating gabi, at narinig ang tunog ng pinto ng maliit na bodega sa likod bahay na bumukas at pagkatapos ay malakas na sumara. Ang bodega na iyon ay hindi nakakuha ng pansin noon, ngunit ngayon ay naging isa sa mga puntong kailangang suriin ng mas malalim. Bagamat ang kwento ni Liza ay tila emosyonal at puno ng kalungkutan, nagsimulang makita ng mga investigador ang isang pattern. Sa tuwing tatanungin tungkol sa mahahalagang detalye, nagbibigay siya ng mahahabang sagot na kulang sa partikular na impormasyon na para bang sinusubukang takpan ang ilang bahagi na ayaw niyang ibunyag. Nagbago rin ang tono ng kanyang pagsagot, lalo na kapag tinatanong tungkol sa mga huling sandali nila ni Joey bago ito nawala. Sa unang pagtatangka na patunayan ang kanyang kwento, hiniling ng mga investigador na ilarawan ni Liza ng detalyado kung anong damit ang suot ni Joey nang ito'y umalis.
Natigilan si Liza ng ilang segundo bago sumagot at itinala ito bilang isang maliit na senyales na marahil ay bumubuo pa lamang siya ng kwento sa sandaling iyon. Nang tanungin tungkol sa mga dinalang gamit ni Joy, muli siyang nagbigay ng sagot na hindi tumutugma sa naunang pahayag ng ama nito. Sa puntong ito, napagtanto ng mga investigador na ang kwento ni Liza ay hindi lamang alanganin, kundi may malalaking butas na hindi maipaliwanag ng emosyonal na dahilan lamang. Nagsimula silang isaalang-alang ang posibilidad na ang pagkawala ni Joy ay hindi isang biglaang desisyon, kundi isang planadong pangyayari o, kung hindi man, kinasasangkutan ng isang taong gustong itago ang tunay na nangyari. Lalong tumindi ang tensyon sa interrogation room nang isara ng isang investigador ang kanyang notebook at tinitigan si Liza ng matalim, ngunit kalmadong tingin. Sa isang patag ngunit puno ng diin na boses, sinabi niya na ilang testimonya mula sa mga residente ay hindi tumutugma sa kwento ni Liza, at dahil doon, kailangang magsagawa ng mas malalim na pagsisiyasat sa buong bahay. Tila nagulat si Liza, ngunit sinubukan niyang takpan ang kanyang pagkabalisa sa isang maliit na ngiti na hindi lubos na kapanipaniwala. Tinapos ni Inspektor Delgado ang paunang sesyon sa isang pahayag na yumanig sa buong silid. Kung ang kwentong ito ay kalahating totoo lamang, tiyak na ang kabilang kalahati ay nagtatago ng isang bagay na mas madilim pa. Si Inspektor Delgado, na mula pa sa simula ay nakaramdam ng pagkailang sa mga pahayag ni Liza, ay lalo pang nakumbinsi na ang kwentong inilahad ng babae ay nagtatakip sa isang bagay na mas malaki. Nagpasya siyang pagharapin ang dalawang pangunahing mapagkukunan ng impormasyon, ang pamilya ni Joy, na lubos na nakakakilala sa kanyang pagkatao, at ang mga pulis na personal na sumuri sa kalagayan ng bahay ng ikakasal. Pareho silang nagbigay ng larawan na ganap na salungat sa kwento ni Liza, na lalong nagpatibay sa hinala na hindi ito maaaring ituring bilang isang ordinaryong kaso ng pagkawala ng isang nasa hustong gulang. Si Mang Ricardo ay nakaupo ng hindi mapakali sa interrogation room. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang inuulit na imposible para sa kanyang anak na umalis ng walang malinaw na dahilan. Iginiit niya na si Joy ay isang responsableng lalaki na laging nagbibigay ng balita sa pamilya, kahit pa sa maikling pag-alis para magtrabaho. Maingat na itinala ng investigador ang bawat detalye, dahil ang mga maliliit na bagay na tulad nito ay madalas na nagiging mahalagang pahiwatig na maaaring magpabagsak sa isang gawa-gawang kwento. Samantala, iniulat ng field team na ang kondisyon ng bahay ni Liza ay malayong-malayo sa karaniwang tahanan ng isang ikakasal, lalo na sa bisperas ng kasal. Walang bakas ng paghahanda tulad ng mga handaan, dekorasyon, o ang karaniwang ingay ng pamilya na tumutulong para sa mahalagang araw. Sa halip, natagpuan nila ang isang tahimik at nakabibinging katahimikan na para bang ang bahay ay walang anumang aktibidad ilang oras bago at pagkatapos ng pagkawala ni Joy. Pagkatapos ay nagpasya ang mga investigador na paghambingin ang pahayag ni Mang Ricardo sa kwento ni Liza tungkol sa malaking pag-aaway na naganap umano noong gabing iyon. Sinabi ni Liza na nagalit si Joy dahil sa pressure ng kasal, ngunit buong kumpiyansang sinabi ng kanyang ama na ang kanyang anak ay masayang-masaya at hindi nagpakita ng anumang senyales ng stress. Ang malaking pagkakaibang ito ang nagtulak sa mga investigador na isaalang-alang na marahil ay minamanipula ni Liza ang sitwasyon upang ilihis ang atensyon mula sa isang bagay na mahalaga. Ang impormasyon mula sa mga kapitbahay ay lalo pang nagpatibay sa hinala. Ilan sa kanila ang nagsabing nakarinig sila ng tunog na parang bumagsak na bagay at mabigat na paggalaw noong gabi ng insidente. Wala ni isa sa kanila ang nakakita kay Joey na lumabas ng bahay, at walang senyales na nagpaalam ito kaninuman. Napagtanto ng mga investigador na ang pattern na ito ay pare-pareho sa ibang mga kaso kung saan sinusubukan ng isang tao na pagtakpan ang tunay na pangyayari gamit ang isang kwentong tila makatuwiran. Nang muling tanungin ng mga investigador si Liza ng mas detalyado, nagsimula siyang magpakita ng pagbabago sa pag-ugali na nagpapahiwatig ng psychological pressure. Madalas na siyang umiiwas sa eye contact, nagbibigay ng mahabang paghinto bago sumagot, at ginagamit ang emosyonal na dahilan sa tuwing pinipilit siyang magpaliwanag sa mga hindi pagkakapare-pareho. Ito ang mga klasikong senyales na ang isang tao ay nagsusumikap na ayusin ang isang salaysay, hindi nagbibigay ng katotohanan. Nagpasya si Inspektor Delgado na higpitan ang kanilang diskarte sa pamamagitan ng pagharap kay Liza sa ilang paunang ebidensya na kanilang nakalap.
Ipinaliwanag niya na ang mga CCTV footage sa lugar ay hindi nagpakita ng anumang senyales na lumabas si Joey mula sa bahay noong gabing iyon, kaya't ang pahayag ni Liza na umalis si Joey nang may galit ay naging mahirap paniwalaan. Tila natigilan si Liza nang marinig ang ebidensya at sinubukang itanggi ito, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at kulang sa kumpiyansa. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga investigador ang ekspresyon ng panik sa mukha ni Liza, bagamat sinubukan niya itong itago sa pamamagitan ng pagyuko at pagpunas ng luha. Ngunit ang kilos ng kanyang katawan ay hindi tugma sa kanyang emosyon, na lalong nagpakumbinsi sa mga investigador na ang mga luhang iyon ay mas reaksyon sa pressure, kaysa sa tunay na kalungkutan. Sa likod ng bawat salitang kanyang binibitawan, nababasa ng mga investigador ang takot na hindi niya maitago. Sa yugtong ito, nagpasya ang mga investigador na gumamit ng isang confrontational approach, ngunit nanatiling kontrolado. Ipinaliwanag nila na bawat maliit na kasinungalingan na matutuklasan ay magdaragdag sa bigat ng paratang laban sa kanya kung mapatunayang sinusubukan niyang hadlangan ang investigasyon. Lalong nabalisa si Liza at nagsimula niyang hawakan ng mahigpit ang kanyang damit na para bang may pinipigilang hindi mailabas. Itinala ng mga investigador ang pagbabagong ito bilang senyales na siya ay nasa bingit na sa pagitan ng pagpapanatili ng kanyang kwento o pagsuko sa bigat ng ebidensya. Lalo pang naging halata ang pagkabalisa ni Liza nang ipakita ng mga investigador na mayroong ulat ng kahina-hinalang ingay mula sa likod bahay noong gabi ng insidente at ang lugar na iyon ay susuriin ng masusi. Sinubukan ni Liza na pakalmahin ang sarili sa pagsasabing ang ingay ay maaaring galing sa pusa o ligaw na hayop, ngunit ang kanyang sagot ay tila minadali at walang katiyakan na dapat sana itaglay ng isang taong nagsasabi ng totoo. Tinapos ni Inspektor Delgado ang sesyon ng interogasyon sa isang pahayag na biglang nagpabago sa tensyon sa loob ng silid. Ang kwentong iyong isinasalaysay ay nagsisimula ng gumuho. At kung mayroon kang itinatago, maaga man o huli, lalabas at lalabas din iyan. Ang pangungusap na iyon ay hindi lamang nagsilbing pagtatapos ng usapan, kundi naging mahalagang turning point din sa investigasyon dahil sa unang pagkakataon. Ang bigat ng iba't ibang ebidensya ay nagsimulang mag-iwan ng lamat sa depensang matagal ng binuo ni Liza. Ang tensyon na lumitaw sa paunang pagsisiyasat ay nagtulak sa mga investigador na magpasya na magsagawa ng direktang pagbisita sa bahay ni Liza, na may mas masusing pamamaraan kaysa sa dati. Bumalik sila sa lokasyon na may kasamang karagdagang mga miyembro, umaasang makahanap ng maliliit na detalye na maaaring napalampas sa unang pagbisita. Pagpasok pa lamang sa bakuran, agad na napansin ni Inspektor Delgado na ang kapaligiran ay sobrang tahimik para sa isang pamilyang dapat sana iabala sa paghahanda ng isang malaking kasalan. Walang mga bisitang dumarating upang tumulong, walang maririnig na ingay mula sa mga gamit sa kusina, at walang anumang aktibidad na nagpapahiwatig na ang bahay ay nag-aabang ng isang mahalagang araw. Nang pumasok ang mga investigador sa sala, para silang pumasok sa isang silid na paulit-ulit na nilinis, na nag-iwan ng isang steril na pakiramdam na hindi tugma sa kondisyon ng bahay ng isang ikakasal. Ang mesa sa sala, na karaniwang puno ng mga souvenir o kagamitan para sa okasyon, ay walang laman, habang ang maliliit na dekorasyon na karaniwang nakasabit sa dingding ay wala rin. Itinala ng mga investigador ang bawat hindi pangkaraniwang detalye, dahil naunawaan nila na ang isang bahay na sobrang ayos ay madalas na nagtatago ng isang bagay na sinadyang pagtakpan. Pagkatapos ay sinuri nila ang pangunahing silid-tulugan, na dapat sana ilugar kung saan nakalagay ang mga gamit para sa kasal, kasama na ang gown, make-up, o mga regalo na karaniwang nakaayos sa isang tabi. Ngunit ang kanilang natagpuan ay isang tahimik na silid na walang anumang bakas ng paghahanda, na nagparamdam na ang buong bahay ay hindi handa para sa isang malaking pagdiriwang. Nauna nang ipinaliwanag ni Liza na karamihan sa mga paghahanda ay nasa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit ang kondisyon ng silid-tulugan na tila hindi nagamit sa loob ng ilang araw ay nag-iwan ng hindi kasiyasyang paliwanag para sa mga investigador. Nang suriin ng mga investigador ang kusina, natuklasan nilang walang anumang sangkap na inihanda para sa pagpapakain sa pamilya o mga bisitang karaniwang dumarating upang tumulong bago ang kasal. Malinis ang kalan at walang anumang mansa, walang laman ang lababo, at sobrang ayos na mga lalagyan sa kusina na para bang hindi nagalaw sa loob ng mahabang panahon.
Ang kalagayang ito ay nagdagdag sa mahabang listahan ng mga kabalintunaan na nagpapatunay na ang bahay ay hindi nagpapakita ng mga senyales ng isang pamilyang nag-aabang ng isang mahalagang sandali. Napansin ng isa sa mga investigador ang isang maliit na pinto sa likod bahay na hindi pa nasusuri ng husto noon. Ang pinto ay patungo sa isang maliit na bodega na karaniwang ginagamit para sa pag-iimbak ng mga gamit sa hardin o mga lumang bagay. Nauna nang sinabi ni Liza na bihirang buksan ang bodega, ngunit nang tingnan ng investigador ang hawakan ng pinto, nakakita sila ng mga maliliit na gasgas na nagpapahiwatig na ang pinto ay madalas na binubuksan sa gabi. Sa loob ng maliit na bodega, natagpuan ng mga investigador ang ilang bagay na agad nagpataas ng kanilang antas ng pag-iingat. Ang sementadong sahig ay mukhang malinis, na para bang bagong lampaso, at nag-iwan pa ng amoy ng panlinis na mas matapang kaysa sa ibang bahagi ng bahay. Mayroon ding isang puting tela na mukhang gusot, na para bang bahagi ng isang dekorasyon o damit na hindi na ginagamit. Natagpuan ito sa isang madilim na sulok, na para bang sinadyang itago upang hindi makita. Sa mabilis na pagsisiyasat sa dingding ng bodega, nakakita ang mga investigador ng ilang gasgas na hindi pangkaraniwan ang hugis, na para bang may isang mabigat na bagay na ikinaskas sa ibabaw nito. Nauna nang sinabi ni Liza na ang ingay na narinig ng mga kapitbahay ay maaaring galing sa ligaw na hayop, ngunit ang kalagayan ng dingding at sahig ay nagpapakita ng aktibidad ng tao na ginawa ng nagmamadali. Nang tanungin ng mga investigador ang tungkol sa pinagmulan ng puting tela, mabilis ngunit hindi kumpleto ang sagot ni Liza. Sinasabing ito ay tira-tirang dekorasyon mula sa isang nakaraang okasyon ng pamilya. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay mukhang kinakabahan at paminsan-minsan niyang pinupunasan ang kanyang palad sa damit na para bang sinusubukang itago ang maliit na panginginig na hindi niya makontrol. Ang reaksyong ito ay lalong nagpakumbinsi sa mga investigador na ang bodega ay may mahalagang papel sa gabi ng pagkawala ni Joey. Itinala ng field team na ang lugar sa paligid ng bodega ay mukhang naiiba sa ibang bahagi ng bahay, lalo na sa pagkakaroon ng malabong mansa sa lupa malapit sa pinto. Bagamat hindi matiyak kung saan ito nanggaling, ang nabuong pattern ay tila may tumulo ng dahan-dahan na nag-iwan ng maliit na guhit na agad na nakakuha ng atensyon ng mga investigador. Kahit na hindi pa sila makagawa ng konklusyon, sapat na ang mansa upang makumbinsi sila na ang bahay ay nagtatago ng mas maraming sikreto kaysa sa inihayag ni Liza. Bago matapos ang pagsisiyasat, inutusan ni Inspektor Delgado ang kanyang team na mas mahigpit na bantayan ang buong likod bahay, lalo na sa gabi. Hinala niya na kung talagang may itinatago si Liza, magbabago ang kanyang kilos kapag naramdaman niyang siya ay binabantayan. Tumingin siya sa kanyang team at sinabi sa mahinang boses, ngunit puno ng kumpiyansa na bawat maliit na detalye sa bahay na iyon ay sumisigaw para sa atensyon, at ang katotohanan ay hindi na maitatago ng mas matagal pa. Dahil sa mga bagong natuklasan na lalong nagpatibay sa kanilang hinala, napagpasyahan ng mga investigador na ang susunod na hakbang ay ang pagsasagawa ng masinsinang pagmamanman sa loob ng ilang araw, upang mahuli ang pattern ng pag-ugali ni Liza na maaaring magturo sa tunay na sagot. Umalis sila sa bahay na may isang matibay na paniniwala. Ang maliit na bodega sa likod ng bahay ay maaaring naglalaman ng isa sa pinakamahalagang susi upang mabunyag kung ano talaga ang nangyari noong gabi ng pagkawala ni Joey. Matapos matuklasan ang iba't ibang kabalintunaan sa bahay ni Liza, napagtanto ng team ng mga investigador na hindi na sapat ang ordinaryong pagsisiyasat upang malaman kung ano talaga ang nangyari noong gabi ng pagkawala ni Joey. Dahil dito, nagpasya silang magsagawa ng isang lihim na pagmamanman gamit ang mas sistematiko at komprehensibong pamamaraan. Agad na bumuo ng plano si Inspektor Delgado, tinukoy ang mga strategic na punto kung saan maaaring subaybayan ang buong bahay nang hindi napapansin. Nagsimula silang maglagay ng maliliit na kamera sa ilang sulok sa paligid, kasama na ang eskinita sa gilid na patungo sa likod bahay kung saan naroroon ang bodega. Ang unang gabi ng pagmamanman ay lumipas ng napakatahimik, puno ng mental na presyon para sa mga nakaduty na miyembro ng team. Walang kahina-hinalang galaw noong unang gabi, maliban sa ilang beses na pagsindi at pagpatay ng ilaw sa sala ng walang malinaw na dahilan. Ngunit hindi pa ito sapat para maging basehan ng mas malalim na hinala. Sa ikalawang gabi, nakita ng team si Liza na nanatili sa loob ng bahay mula pahapon. Hindi siya nakipag-usap sa mga kapitbahay at hindi gumawa ng anumang aktibidad na nagpapakita na siya ay naghahanda para sa kasal o naghahanap sa kanyang nobyo.
Nakaupo lamang siya ng matagal sa sala, nakatitig sa kanyang cellphone na hindi naman bukas, na para bang may hinihintay na hindi dumarating. Ang pasibong kilos na ito ay lalong nagpatibay sa hinala na mas marami siyang alam kaysa sa kanyang inaamin. Pagsapit ng ikatlong gabi ng pagmamanman, nagsimulang magbago ang sitwasyon. Bandang hating gabi, naitala ng kamera sa likod bahay si Liza na lumabas, patungo sa bodega na may mabagal at maingat na mga hakbang. May dala siyang tila panlinis at isang malaking plastic bag, at ang kanyang mga kilos ay parang isang taong ayaw gumawa ng kahit kaunting ingay. Huminto siya sandali sa harap ng pinto ng bodega, bago buksan ang kandado ng napakabagal, na para bang takot siyang may makarinig. Pagpasok niya, tanging anino lamang ng kanyang katawan ang nai-record ng kamera, na yumuyuko at mabilis na kumikilos, na para bang may inililipat o itinatago. Itinala ng mga investigador na nagtagal siya sa loob ng bodega, at ilang beses na sinuri ang sahig at dingding, na para bang tinitiyak na walang bakas na naiwan. Nang sa wakas ay lumabas si Liza, may dala na siyang isang maliit na plastic bag na wala roon kanina. Maingat niyang hinawakan ang supot bago ito itinapon sa basurahan sa dulo ng bakod, habang tinitiyak na walang nakakakita. Agad na itinala ang kilos na ito bilang kahina-hinala. Agad na iniulat ng surveillance team ang kanyang mga galaw kay Inspektor Delgado. Nagpasya ang inspektor na huwag munang arestuhin si Liza dahil kailangan pa nila ng mas matibay na ebidensya. Inutusan niya ang team na subaybayan kung ulitin ni Liza ang parehong pattern sa mga susunod na gabi, dahil ang paulit-ulit na kilos ay madalas na nagiging mahalagang pahiwatig sa pagbuo ng rekonstruksyon ng mga pangyayari. Sa ika-4 na gabi, naulit ang parehong pattern, ngunit may mas maraming senyales ng pagkabalisa sa mukha ni Liza. Mas mabilis siyang lumabas patungo sa bodega kaysa sa nakaraang gabi, may dalang 2 maliit na supot at isang bote ng panlinis na pareho ang amoy sa natagpuan sa unang pagsisiyasat. Ang katahimikan ng gabi ay naging saksi ng muli niyang linisin ang bodega ng mabilis at balisa, na lalong nagpakumbinsi sa mga investigador na ang lugar na iyon ay ginamit para sa isang bagay na ayaw niyang aminin. Bawat kilos ni Liza ay malinaw na nai-record ng kamera, kasama na ang maingat na tingin bago buksan ang pinto ng bodega. Nang lumingon siya sa kaliwat kanan upang tiyakin na walang nagmamasid, napagtanto ng surveillance team na hindi ito kilos ng isang taong naglilinis lang ng imbakan, kundi kilos ng isang taong nagtatago ng malaking sikreto at takot na ito'y mabunyag. Matapos ang halos 1 linggong masinsinang pagmamanman, napagpasyahan ni Inspektor Delgado na sapat na ang ebidensya ng pag-ugali ni Liza upang itaas ang estado ng investigasyon. Tinipon niya ang buong team kinaumagahan at sinabing anumang ginawa ni Liza sa bodega tuwing gabi ay may malakas na kaugnayan sa pagkawala ni Joey. Sa isang matigas na mukha at boses na puno ng katiyakan, iginiit niya na ang susunod na hakbang ay ang pagpasok sa yugto ng pagkuha ng mas malalim na pisikal na ebidensya, kasama na ang masusing pagsisiyasat sa bodega. Sa desisyong iyon, sa wakas ay naunawaan ng mga investigador na sila ay nasa tamang landas na upang malutas ang misteryong bumabalot sa pamilya Mendoza, at ang maliit na bodega sa likod ng bahay ni Liza ay tila handa ng ibunyag ang pinakamadilim na sikretong matagal nang nakatago. Matapos ang halos 1 linggong lihim na pagmamanman, sapat na ang nakuhang larawan ng mga investigador na ang kilos ni Liza tuwing gabi ay hindi maaaring ituring na ordinaryo. Ang mga record mula sa kamera sa likod bahay na nakatutok sa pinto ng bodega ay nagpakita ng isang pare-parehong pattern ng paggalaw na sumasalamin sa malalim na pagkabalisa at paulit-ulit na pagsisikap na tiyaking may nananatiling nakatago. Sa sumunod na gabi ng pagmamanman, may naobserbahan ang team na mas kapansin-pansin pa kaysa dati. Lumabas si Liza mula sa likod pintuan na may mas mabilis at balisang mga hakbang, may dalang maliit na timba na mailamang tubig at ilang bagay na tinakpan ng tela. Nakunan ng kamera ang panginginig ng kanyang kamay habang binubuksan ang kandado ng bodega, na nagbigay ng impresyon na nararamdaman niyang ang oras ay nauubos na at ang sikretong kanyang itinatago ay nagbabantang lumabas. Habang nasa loob ng bodega, tila may inililipat si Liza ng nagmamadali at ilang beses na narinig ang maliit na tunog ng pagkaskas sa pamamagitan ng sensitibong mikropono ng kamera. Ang kanyang posisyon na nakayuko at paulit-ulit na paglilinis ng sahig gamit ang basang tela ay nagbigay ng impresyon na sinusubukan niyang burahin ang anumang bakas na maaaring naiwan. Matapos ang halos 30 minuto sa loob,
lumabas si Liza na may dalang mas malaking plastic bag kaysa sa mga nakaraang gabi. Tiniyak niyang walang nakakakita bago mabilis na naglakad patungo sa basurahan ng komunidad na ilang metro ang layo mula sa kanyang bahay. Nairecord ng kamera ang buong proseso, kasama na ang 3 beses niyang paglingon sa eskinita, na para bang takot na may biglang lumitaw mula sa kadiliman. Ang kilos na ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng mga investigador na si Liza ay nagtatapon ng mahahalagang labi na may kaugnayan sa gabi ng pagkawala ni Joy. Matapos pumasok ni Liza sa bahay, nagsagawa ng maikling pagpupulong si Inspektor Delgado, kasama ang field team, sa pamamagitan ng isang secure na linya ng komunikasyon. Sinabi niya na ang kilos ni Liza noong gabing iyon ay tunay na nagpapatunay sa malakas na ugnayan sa pagitan ng bodega at ng kaso. Oras na para maghanda ng mas malalim na paghahalughog na may kumpletong forensic procedures. Kinabukasan, muling dumating ang mga investigador sa bahay ni Liza, na may dahilan na ito ay isang rutinang follow-up na pagsisiyasat. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama silang mga forensic officer. Tila nagulat si Liza sa pagkakaroon ng karagdagang mga opisyal, ngunit sinubukan niyang itago ito sa isang maliit na ngiti na hindi kapanipaniwala. Hiniling ng mga investigador na buksan ni Liza ang pinto ng bodega, na may dahilan na kailangan nilang tingnan kung may naiwang gamit si Joy. Natigilan si Liza ng ilang segundo bago pumayag sa nanginginig na boses. Nang bumukas ang pinto, muling sumalubong ang matapang na amoy ng panlinis, mas matindi kaysa sa unang pagsisiyasat, na nagpapakita na ang paglilinis ay maaaring ginawa kamakailan lamang. Sinimulan ng forensic team na suriin ang sahig at dingding gamit ang mga special detection tools. Si Liza ay tila balisa, nakahawak sa sariling mga daliri habang nakatayo sa gilid ng pinto. Nang magpakita ang detection tool ng isang tiyak na punto sa sahig na posibleng may bakas ng likido, humingi ng pahintulot ang forensic officer na kumuha ng sample. Lalong bumilis ang paghinga ni Liza at nanginginig ang kanyang boses nang magtanong kung magtatagal pa ba ang pagsisiyasat. Inutusan ni Inspector Delgado na isecure ang buong bodega para sa mas malalim na forensic processing. Tinitigan niya si Liza na maihalong pagiging mahigpit at kalmado bago sabihing ang pagsisiyasat na ito ay ginagawa upang matagpuan ang katotohanang matagal nang natatakpan. Hindi sumagot si Liza, ngunit ang kanyang ekspresyon ay parang isang taong napagtanto na ang kanyang depensa ay unti-unti nang bumabagsak. Dahil sa mga natuklasan mula sa pagmamanman sa gabi at sa emosyonal na reaksyon ni Liza, naramdaman ng mga investigador na papalapit na sila sa katotohanang matagal nang nagtatago sa likod ng pinto ng bodega. Umalis sila sa bahay na may bagong paniniwala na isang malaking hakbang sa investigasyon ang malapit nang mangyari at ang sikretong matagal nang bumabagabag sa pamilya ni Joy ay sa wakas ay nagsisimula ng magpakita. Ang mga sample na nakolekta mula sa bodega, mula sa sahig, basahan, timba, at basurahan, ay agad na dinala sa forensic laboratory para sa masusing pagsusuri ng mga eksperto. Naunawaan ni Inspector Delgado na ang mga resulta mula sa laboratorio ang pinakamahalagang elemento na maaaring magbago sa direksyon ng investigasyon. Habang naghihintay, tumindi ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng team. Sa wakas ay nagpadala ng paunang ulat ang forensic laboratory na nagdulot ng malaking pagbabago sa atmosfera sa opisina ng mga investigador. Natuklasan ng mga eksperto na ang residuo ng likido sa sahig ng bodega ay naglalaman ng mga kemikal na karaniwang ginagamit upang alisin ang mga biological stains, isang indikasyon na ang paglilinis ay hindi para sa ordinaryong alikabok o dumi. Ang pagsusuri sa basahan na natagpuan ay nagbunga ng maseryosong tuklas. Sa likod ng matapang na amoy ng panlinis, mayroon pa ring sapat na dami ng biological protein na natagpuan. Sinabi ng laboratorio na bagamat ang bakas ay nasira na dahil sa paulit-ulit na paglilinis, ang natirang pattern ay nagpapahiwatig ng malakas na posibilidad na ginamit ito upang punasan ang likido mula sa katawan ng tao. Ang maliliit na maitim na piraso na natagpuan sa sulok ng bodega ay sinuri rin sa ilalim ng mikroskopyo. Ang resulta ay nagpakita na ito ay naglalaman ng pinaghalong organic at inorganic na mga particle. Ngunit ang pinakagulat-gulat na tuklas ay nagmula sa sample ng maliit na tela at natunaw na plastic na natagpuan sa basurahan. Nang subukan gamit ang EK detection methods, natagpuan ng laboratorio ang mga fragment ng EKG ng tao na maaari pa ring makilala.
Matapos itugma sa internal database, ang EFI ay nagpakita ng malakas na tugma sa genetic profile ni Joey na naunang isinumite ng kanyang pamilya. Ang tugmang ito ay hindi lamang nagpatibay sa hinala ng mga investigador, kundi nagbukas din ng malaking pinto patungo sa konklusyon na matagal na nilang kinatatakutan. Nang matanggap ang balita tungkol sa SA match, hindi maitago ni Inspector Delgado ang bigat sa kanyang boses. Naunawaan niya na ang tuklas na ito ay nangangahulugan na ang pagkawala ni Joey ay hindi isang voluntaryong kilos, kundi malamang ay kinasasangkutan ng karahasan. Bukod sa biological evidence, natuklasan din ng laboratorio ang mga residue ng kemikal sa maitim na tela sa loob ng timba na nagpapahiwatig ng paggamit ng isang espesyal na likido upang i-neutralize ang amoy. Naunawaan ng mga investigador na ang paggamit ng ganitong uri ng material ay karaniwang ginagawa upang pagtakpan ang isang bagay, lalo na sa isang maliit at saradong espasyo tulad ng bodega. Ito ay pare-pareho sa pattern ng masinsinang paglilinis na ginawa ni Liza. Ang forensic psychologist na muling nagsuri sa pag-ugali ni Liza ay idinagdag na ang kanyang pabago-bagong emosyonal na reaksyon ay nagpapakita ng napakalaking panloob na pressure. Ang reaksyon na lalong lumakas matapos suriin ang bodega ay nagpapahiwatig na alam niyang mayroong ebidensya na maaaring magdiin sa kanya. Dahil sa lahat ng mga resultang ito, iginiit ni Inspector Delgado na mayroon na silang sapat na matibay na basehan upang ituring ang bodega bilang isang potensyal na crime scene. Sinabi niya na bagamat hindi pa malinaw ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, ang kombinasyon ng AE, chemical residue, pattern ng paglilinis, at kahina-hinalang kilos ni Liza ay nagbibigay ng isang larawan na malakas na tumuturo sa isang krimen. Sa pagtatapos ng pulong, inihayag ni Inspector Delgado ang isang malaking desisyon. Sinabi niya na dapat ihanda ng mga investigador ang mga susunod na hakbang, kasama na ang mas malalim na pagsisiyasat sa istruktura ng bodega. Iginiit din niya na kailangang muling tawagin si Liza para sa interogasyon, dala ang mga bagong tuklas. Sa isang tensyonadong mukha, ngunit puno ng determinasyon, tinapos niya ang pulong sa isang pangungusap na tumatak sa isipan ng lahat ng miyembro ng team. Ang katotohanan ay nagsimula ng lumabas, at wala nang paraan para tumalikod pa tayo sa kung ano ang ating matutuklasan. Dahil sa mga resulta ng laboratorio na malinaw na tumuturo sa pagkakaroon ng biological traces ni Joey sa bodega, napagtanto ni Inspector Delgado na tapos na ang panahon ng pagbibigay ng espasyo kay Liza. Nagpasya silang kailangang agad na tawagin si Liza, pabalik sa himpilan ng pulisya, para sa isang masinsinang interogasyon, dala ang lahat ng bagong natuklasang ebidensya. Nang dumating ang mga pulis sa kanyang bahay, tila nagulat si Liza at nagpakita ng mas matinding pagkabalisa kaysa dati. Sinubukan niyang humiti, ngunit ang kanyang mabilis na paggalaw ng mga mata ay nagpahiwatig na alam niyang maseryoso na ang sitwasyon. Pagdating sa interrogation room, umupo si Liza na bahagyang nakayuko. Sinimulan ni Inspector Delgado ang interogasyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na mayroon na silang bagong ebidensya na natagpuan sa bodega. Inilahad niya ang mga katotohanan sa isang kalmado, ngunit matigas na boses. Nang ipakita ng investigador ang mga larawan ng basahan na may biological protein traces, nahirapang lumunok si Liza at iniiwas ang kanyang tingin. Sinubukan niyang sabihin na ginamit niya ito para linisin ang natapong sangkap sa kusina, ngunit ang paliwanag ay masyadong mahina laban sa ebidensyang kumpirmado na ng laboratorio. Pagkatapos ay ipinakita ng investigador ang ulat ng ICFA na tumutugma sa fragment mula sa basurahan sa profile ni Joey. Sa sandaling iyon, kitang-kita ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Liza. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ang ulat, at nanginginig ang kanyang katawan habang sinusubukang maghanap ng mga salita para itanggi ito. Ngunit tanging panginginig lamang ng labi ang nagawa niya, hindi makabuo ng isang maayos na pangungusap. Dahan-dahang tumaas ang pressure ng interogasyon nang simulang iugnay ni Inspector Delgado ang bawat ebidensya sa kanyang mga kilos tuwing gabi na nai-record ng kamera. Ipinakita sa kanya ang mga video ng kanyang sarili na paulit-ulit na lumalabas patungo sa bodega, nagdadala ng plastic bag, naglilinis ng sahig sa gitna ng katahimikan ng gabi, at nagtatapon ng mga kahina-hinalang bagay. Habang pinapanood ang mga record, ipinikit ni Liza ang kanyang mga mata, na para bang sinusubukang iwasan ang katotohanang malinaw na nakalatag sa kanyang harapan.
Tinanong siya ng investigador sa mahinang ngunit matigas na boses kung bakit niya ginawa ang masinsinang paglilinis at kung ano talaga ang nangyari sa bodega noong gabi ng pagkawala ni Joy. Sinubukan muli ni Liza na panindigan ang kwentong umalis si Joy matapos ang isang malaking pag-aaway, ngunit pinutol ito ng investigador sa mas matalas na tono. Sinasabing hindi na mahalaga ang kwentong iyon kapag ang ebidensya ay nagsasabi ng iba. Idinagdag niya na sa maraming kaso, ang pagtatangkang maglinis ng bakas ay ginagawa kapag ang isang tao ay natataranta matapos gawin ang isang bagay na hindi plinano. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigas sa katawan ni Liza. Pagkatapos ay binago ng investigador ang kanyang diskarte, naging mas empathetic ngunit nanatiling nakatuon. Ipinaliwanag niya na ang katotohanan ay laging lalabas sa huli at ang pagtanggi ay magpapahaba lamang sa pagdurusa ng lahat. Ang mas malumanay na tono na ito ang nagtulak kay Liza na sa wakas ay dahan-dahang iangat ang kanyang mukha, na may mga matang nagluluha, na nagpapakita na ang kanyang depensa ay nagsisimula ng gumuho. Sa loob ng ilang minuto, nabalot ng mabigat na katahimikan ang silid. Sa wakas, nagsalita si Liza sa halos hindi marinig na boses, sinasabing naramdaman niyang nawala na ang lahat sa kanyang kontrol. Ngunit agad siyang huminto, na para bang natatakot sa mga salitang halos masabi na niya. Naunawaan ng mga investigador na malapit na sila sa rurok ng interogasyon. Yumuko si Inspektor Delgado at mahinang sinabi na isang bagay lang ang kailangan nila mula sa kanya, katapatan. Tinakpan ni Liza ang kanyang mukha ng dalawang kamay, nanginginig ang kanyang mga balikat, at sa sandaling iyon, alam ng investigador na ang maliit na lamat na lumitaw sa simula ay ganap ng bumuka. Matapos ang isang maikling pahinga, ipinagpatuloy ang interogasyon. Nagsimula si Inspektor Delgado sa isang mababang ngunit nakadirektang tono, ipinapaliwanag na kailangan ng isang rekonstruksyon ng mga pangyayari. Sa wakas, sa isang basag at mahinang boses, nagsimulang umamin si Liza. Ang pag-aaway nila ni Joy ay hindi lamang simpleng sigawan. Sinabi niya na may natuklasan si Joy sa kanyang cellphone, mga mensahe mula sa isang taong may kaugnayan pa rin sa kanyang nakaraan, na nagdulot ng isang komprontasyon na hindi niya inakalang magtatapos sa trahedya. Inamin ni Liza na sinubukan niyang itago ang komunikasyon dahil sa takot na masira ang kanilang relasyon bago ang kasal. Ngunit naramdaman ni Joy na pinagtaksilan siya, at ang simpleng pagtatalo ay nauwi sa isang pisikal na away na hindi na niya nakontrol. Inilarawan niya kung paano, sa gitna ng matinding pag-aaway, na itulak niya si Joy sa isang biglaang kilos ng pagtatanggol at pagkatakot. Bumagsak ang binata at tumama ang ulo sa matigas na gilid ng isang muebles. Ang malakas na kalabog na narinig ng kapitbahay ay nagmula sa sandaling iyon. Inamin ni Liza na hindi niya inaasahan na ang pagtulak na iyon ay magdudulot ng malubhang pinsala. Nang makita niyang hindi na gumagalaw si Joy, nabalot siya ng takot na nagpagulo sa kanyang isipan. Ang takot na mawala ang dignidad ng pamilya at ang kanyang kinabukasan ang nagtulak sa kanya na gawin ang pinakamalaking pagkakamali, hinayaan niyang ang panik ang magdikta sa kanyang mga kilos. Inamin niya na hirap siyang kinaladkad ang katawan ni Joy patungo sa bodega, umaasang maitatago niya ito pansamantala. Ang pagkaladkad na iyon ang nag-iwan ng mga gasgas sa dingding. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano niya sinubukang linisin ang mga bakas ng dugo gamit ang tubig at matapang na panlinis, na ginawa niya nang hindi nag-iisip ng maayos, nakatuon lamang sa pag-alis ng anumang senyales na naroroon si Joy. Nang tanungin kung may iba pang sangkot, mahinang sumagot si Liza na wala, at lahat ng kanyang ginawa ay dahil sa matinding takot at panik. Nang matapos ang kanyang pag-amin, ang interrogation room ay naging isang lugar kung saan ang lahat ng katotohanang matagal nang nakatago ay sa wakas ay nabigyan ng anyo. Matapos ang kumpletong imbestigasyon, ang kaso ay agad na inilipat sa korte. Ang unang araw ng paglilitis ay puno ng bigat at kalungkutan. Ang pamilya ni Joy ay naroroon, habang ang pamilya ni Liza ay tila gumuho sa katotohanang ang araw na dapat sana ay isang pagdiriwang ay naging araw ng paghatol. Sistematikong inilahad ng taga-usig ang lahat ng ebidensya. Nang i-play ang video mula sa kiki at ang audio ng pag-amin ni Liza, ang buong silid ay natahimik. Sinubukan ng depensa na ipangatwiran na si Liza ay nasa ilalim ng matinding mental pressure, ngunit ang matibay na ebidensya ay hindi natinag. Matapos pakinggan ang lahat ng testimonya, binasa ng hukom ang hatol.
Idineklara niya na ang mga kilos ni Liza ay bumubuo ng isang seryosong krimen, lalo na dahil sa pagtatangkang itago ang ebidensya. Bumagsak ang hatol na may konsiderasyon sa hustisya para sa pamilya ng biktima at bilang isang aral na ang panik ay hindi kailanman maaaring maging dahilan upang pagtakpan ang katotohanan. Umiyak ang pamilya ni Joy, hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa mapait na katotohanan. Sa pagtatapos ng paglilitis, nagbigay ng pahayag ang hukom. Sinabi niya na ang trahedyang ito ay isang paalala na ang isang relasyon ay binuo sa tiwala, at kapag ito ay sinira ng kasinungalingan, ang pagkasira ay nag-aabang lamang. Ang kasong ito ay hindi lamang naging isang legal na tala, kundi isang mapait na aral para sa komunidad ng San Mateo, tungkol sa panganib ng pagtatago ng katotohanan. Mula sa isang bahay na dapat sana ay lugar ng paghahanda para sa kasal, ang kwentong ito ay naging isang paalala na ang hustisya, bagamat maaaring maantala, ay laging